buntag natong tanan. Welcome sa ato ang Sunday worship. O ginaot pa nga atong kasing-kasing ready to worship. Ready ba atong kasing-kasing mo worship sa Ginoo? Hallelujah. Alright? Nagpadayon ta sa disobedience, ika-38 mga igsoon. Sa di pa nato i-reveal ang title ini, marug usa ta, magampo ta. Our gracious Heavenly Father, Lord, once again, we come before you to ask your help, to bless us with your wisdom, and also, Lord, enough understanding sa imong message. And I pray that you will help each and every one, Lord, nga ma-enable ang matag-usa sa pagtuman sa mga principles nga among makatunan today, nga magamit yun namo, Lord, sa among pagpangalagad nimo. Kay kung wala ang imong giya, una sa tanan, wala gyud mi buhaton sa among kinabuhi para sa imuhang himaya. And also, di mi kaybaon sa una mo, Lord, kay imuha maning bulhaton, and we do not know what to do and how to do it and when to do it. Ignorante mi tanan sa imong bulhaton. Without your word, dili gyud mi makaybaw ani, Lord. So please allow us to learn and allow us to be a good servant and mahimong responsible gyud nga steward sa imong buluhaton. And please empower me once again this morning. For your glory we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The title of this message is The Call We Cannot Ignore. Daghan mga calls madawatan nato sa atong kinabuhi. Mas magkara-kara pa ta pag si cellphone ay mo tingog. Pero ang mga call sa Ginoo nga gihatag sa ato, mga kaigsunan, ignore. But always remember that there is a call that you should not ignore. Ang kana nga call, mga igsoon, is the call of God. Amen. Unya, ang uban, naghuwat pa, kanusa kakutawgon sa Ginoo, no? When let me relate to you, kanang gisulti sa usa ka missionary, nga ningon, mga kaigsunan, why wait a call when there is a command? Amen. Nganong maghuwat pa man ka og call nga hagbay ra man kang gitawag. Daghan na mga Kristohanon nga nagsigi og paabot na niguwang na lang wa pa man jud ko tawgas Ginoo. Sa dihang giluwas ka sa Ginoo, gitawag ka. Gitagaan ka sa Great Commission, gitagaan ka, gikomisyon na ka sa Ginoo to go to preach the gospel to every creature. Kung nagpaabot pa ka og call, nasaag ka na. Lahi nga call ang imong gipaabot, mga igsoon, because humana gibuhat na sa Ginoo. Naana naisulat na, it is a command, and we need not to refuse kung unsay gisugo sa Ginoo nato. Unya, para dili nato mataligan-an ang gisugo sa Ginoo, mo focus ta diha. Do not do anything that will hinder you nga dili nimo matuman ang gisugo sa Ginoo. Usa na magyud na, mga igsoon, gibalik-balik gyud na nato diri, Great Commission na gyud na siya. So ato i-focus, ikuan nato, ipagamay pa gyud nato para di gyud ta malibog. Pamunga. Pamunga. Bear fruit, makadatag bunga diha sa tilang sa Ginoo, so that our life also mahimong angayan sa panalangin nga gi-prepare sa Ginoo. Now, in the book of Proverbs chapter 1, ablihan ninyo Bible, mga igsoon, naay lesson diri nga atong makatunan nga naay nag-refuse. Unya pinaagi ani nga wisdom, mga igsoon, hinaot pa nga ato pud masusi ang atong kaugalingon kung nag-refuse ba ta or nituman ba ta sa call. Are you ready for this? Number one, mga igsoon, number one, refusing God's call. Mo ni pinakapait sa atong kinabuhi, mga kaigsunan, kung ato nang i-refuse ang call sa Ginoo. Unya, ang ato bagong hunahunaon kanunay, kinsa man ka nga mo refuse. Kinsa ka nga mo balibad. Mabita na kung prominente nga tao, taas ug ranggos kinabuhi, mga igsoon, ni anha nimo, unya, gimanduan ka. Ay butan nato, imong amo, sweldado ka, gisugo ka, unya mo balibad ka, di ko sir. Appropriate ba? Sibo ba? Sibo ba sa imong status
Nga imong ingnon ang tao nga nag-employ nimo, di ko sir. Pangita laglain. Pasensya na sir ha, di ko. Ihatod ni dito, sir. Ayaw lang ko kay ko na may daghan diaw. Di ba mo nay buhaton usay sa atong mga anak? Dili ko si Kwan lang. Labi nagdaghan kay kag anak ba? Na kay sugoon si Kwan lang ba? Na ako'y gitrabaho. Mga igsoon, kung ikaw gani ang matungnan sa authority nga naay isugo sa imuhang ginikanan, that's a call. Do not refuse. Kung sana bomba nga imong i-diffuse. Ayaw refuse, ayaw balibari. Kay nga naman, insulto na mga kaigsunan. Now, kinsa may pinakataas nga authority na to? Ang Ginoo o ang iyang pulong dunay gisulti ato mag-refuse. Disobedience begins when we ignore God's voice and reject His invitation. Asa man ka makakita og mga invitation sa Ginoo. No? Ang pagbasa sa iyang pulong. We are commanded to read. Ang pag-ani sa simbahan, we are commanded to gather and forsaking not the assembling of ourselves together. Dili nimo i-forsake, dili nimo kalimtan, dili nimo paltahan. Mo ni gimando sa Ginoo mga kaigsunan, mo ni tawag sa Ginoo sa iyang mga anak. Kay sa dihang naluwas ka, unya nabautismohan na ka, giad na ka sa Ginoo sa iyang body. So kinaad maka sa iyang body mga igsoon, body. Sa musugod kag sa dili, bisan pag gilaay na imong tiil og lakaw, kay gusto man jud ka maabot dito, way mahimo si tiil. Kung pwede pala pugson gyud na nimo, sige na lakaw na ba? Di gyud na mo balibad, walay mahabili na part sa imong body. Panahon sa tingkaon, mayon day si kamot, di kung ganahan mo lihok eh. Wag gyud mahimo si kamot. Pugson gyud na nimo, unya kun murag puy-puy, ananao pa na nimo. Kaya nga naman, kinahanglan na aka. We are one body. Sa ato pa, usahay na ay mga parts sa body diri, mga igsoon, nga murag gipuy-puy man, di ato po nang, di nato kulatahon. Ato i-massage ang ilang espirituhanong kinabuhi. Di ba? Ato silang pukawon ba? Murag nakikatug na ka, murag wa na ka ng function. Kinahanglan mo obey kita sa Ginoo. Kay nga naman, maumani ang kanang plano sa Ginoo sa iyang body. Mo nang iyatang gitibuok. Atong masahion, atong i-encourage mga igsoon, kung doon ay part sa lawas, aning simbana, nga medyo naluya, medyo na-discourage, di nato tiwasan. Ato naman no tiwasan or atong i-ignore. Atong kanang kuan, atong pasagdan. So, usahay, sige, di lang sa kamulihok, pero ananaon ba? Ananaon. So, ato silang kuanon ba? Iampo. Unya, kumustahon? Kumusta man ka? Unya, testingan. Ananaon ba? Kay body lagi. Usa magud ta kalawas, gitawag ta nga usa kalawas. So usa ka lawas meaning dapat walay mahabilin. Tanawa ra gud giunsa pag-emphasize sa Acts chapter 2 ang pag-atiman sa lawas. Tanawa. Ang tanan dunay concern sa matag usa. Ang tanan nga medyo nasobra ang imuha, mananaw ka diha kinsa may kuwang diha. Imong i-share. Kay nga naman, that is the mandate sa usa ka body. Kaya pa nagkasinabot ani? Kay mo ni kabubuton sa Ginoo mga igsoon, it's part of that call nga gihatag sa Ginoo sa matag usa para mahimo tang blessing sa atong isig ka Kristohanon, isip usa ka lawas nga mao ang simbahan. Now in Proverbs chapter 1 verse number 24 to verse number 30. 24 to 30. Unsa may wisdom diri nga gihatag sa Ginoo mga igsoon? In verse 24, because I have called and ye refused. I have stretched out my hand, and no man regarded.
Tanawa na. Nihatag na ang Ginoo sa iyang mando pero walay nagpakabala. Nagsulti na ang Ginoo sa iyang pulong pero walay nagpakabala, walay naminaw. Unsa na ka insulto sa naghimo nimo, ngawa man nimo tagda. No? Kita gani mga igsoon, kung naay mga tao nga duol kay sa atong kasing-kasing unya pagkahuman wa ta tagda, sakitan magayta. Tepa sakitan mo di ka tagdon, di ka smilean, dili ka pansinon ba? Mura na ka og kana bitong mura kag dili ni exist. Okay sa man ninyo diha be, banag asawa niya pagkauman mangaon mo way tan-away. No, may tagdanay ba niya? Magsugat mo o sa kabalay, magsugat mo murag wa kay gisugat. May sugat kasi. Munay kapait. You are keeping the pain, you are keeping the problem in your heart. Muna imo nang i-disregard ang importante nga mga tao sa imong kinabuhi. Dili na nindot, mao sa nagibuhat sa mga Kristohanon sa Ginoo. Ug unsa gisa sa Ginoo nga sa dihang mabug-atan sa kinabuhi ang Kristohanon, ang Ginoo may diskitahan. Basta maglain ang kinabuhi sa mga Kristohanon, di nabubasag Bible. O sa may sa Ginoo nga nung siya may di paminahon, dili nakaganahan mo simba. O sa may sa Ginoo nga imo man siyang balibaran sa iyang gikol sa imuha nga makikita ang Ginoo sa imo sa iyang simbahan. Nganong siya man ma-reject kanunay? Muna nahitabo nila mga ison, ilang gidisregard, wala nila paminawa, ingon ang Ginoo, I have called and ye refused. Direct offense gikan sa mga tao ngadto sa Ginoo. I have stretched out my hand and no man regarded. Verse 25, but ye have set at naught all my counsel and would none of my reproof. Wala ka naminaw sa kanang sugyot sa Ginoo unya gibadlong ka, wadyo ka naminaw, wa gyud nimo gitagaan og value ang pagbadlong. Kay kani badlongon ta, it means pinangga ta. Kani mga ginikanan, mao man gyud ginikanan sa pagbadlong. Di ba? Diri sa simbahan, ako may inyong ginikanan. So ako po'y ginikanan sa pagbadlong. Una daghan kay di ganahan sa pastor. Pero kung makasabot lang yun ka sa kasing-kasing sa pastor, diha sa imuhang kinabuhi, makaingon yun ka, importante yun na rin tawana. Amen. Makaingon ka mga, uy, ato na suportaran sa pag-ampo. Kay daghan magisulti ani nga pag-abot sa unahan, nahitabo man o kapila man ka nawarningan sa imong kinabuhi before niabot ang tragedy, naingnan kadaan nga pangandam. Unya wala ka nangandam, pag-abot sa unahan, natikyaob na. O kinsa man dayon ang imuhang gi-reject, ang man of God, kanis pastor la nagbaba. Nagbaba mapasangin lang na nagbaba. Wa man taw ko anang lamob. Ang akong gi-deliver mga igsoon is the word of God nga maoy kamatuoran. Nga ang Ginoo mo'y nagpatuman. I am just the delivery guy. Hello? Pariharata ani kung kamo tig-deliver, kamo ba day sadaan, mo ni kaluoy usahay sa tig-deliver ba? Kung dili mao ang item ni abot, ang kasab-an ang nag-deliver. Kung imong subayon, di man nagikuha sa nag-deliver, di na niya gikuha. Dito sa usi tawag ana, murag butega ba? Nga mo'y bagsakanan sa mga gipanghatod. So iyan po nang gikuha dito, nga gikan sa tindahan, diin giordiran sa nag-order. O mo na'y proseso. O karon, pagkuha na sa tig-deliver dito, imo man ang ana diha. Siya ba day gabutang ana? Siya ba day gaputos ana? Siya ba di ay nagsuod sa unod ana?
Pero pag abot dito, di man mao. Pugi na, pugi. Ayog palakta. Kay di mao ang gihatod. Na magkanay mo nga diha. Nigawas na kung gi-slash ba? Okay. Kuan sada kanang discretion sana sa tighatod nga dili niya dawaton tong gikan dito sa budiga nga naay slash. So kung gikuha niya way slash, pag abot na dito sa tag-iya naay slash, iya nagsa. Kaya nga nung na-slash man na. Di ba? Pero wala gi problema ang putos. Ang problema di mao ang imong gi-order, wa gyud sa ang nag-deliver mga igsoon. Kung wa ka kauyon sa naabot nimo, ayaw kulatahan ng naghatod. Eh, para kasabot mo? Kunya nga nung ako man, pero may makulatahan diri. Ngano ang mga pastor man kanunay makadawat, mahiagom mga igsoon sa mga mahait nga mga tinanawan. Ngano ang mga pastor man mo'y mahiagom sa dili pagtagad og tarong kay nangaigo wa kauyon sa digi-deliver sa pastor. Ang message is not from the pastor. Gi-deliver na sa pastor gikan sa Ginoo nga nagluwas nimo. Nakasabot ta? Unya, di gyud kaganahan sa uban nga mga gi-deliver nga mga mensahe tungod kay tingali ang gihatod sa Ginoo nimo karong panahona pagbadlong kinsa may ganahan badlongon. Ang pastor, wag yun nakaibaw. Kinsay angay badlongon aning grupuha ron, kinsay angay i-comment aning grupuha ron, kinsay angay nga pakiton sa imuha nga mga kasipyatan. Wag yun kaibaw ang pastor. Ni-deliver ang pastor. Unsay mga item nga gi-prepare sa Ginoo nimo karong adlaw gikan sa iyang mensahe. Mura ayaw i-disregard mga igsoon. Naminaw ta? Ayaw yun i-disregard. Kaya nga naman, gi-deliver naman na. It is God that gives the counsel. It is God that gives the rebuke. Not me. Mabitaw na, ikaw magminsahe, may kuragot ta. Managad, mo remind ako sa gibadlong sa Ginoo. Ingon, ana, ragot ta. Pero dili, pasabot mga kaigsuran nga, ikaw, tulisokon yung takag, badlungon takag, usa ka badlungon ni mo, Brad. Wala ko, anak, mga igsuon. Nga naman, delivery boy raman ko sa Ginoo. I deliver the message of God. Mabit na itawag bitaw? No? Pray. Ningon si Apostle Paul, pray for me para ma-deliver na kong sakto ang mensahe sa Diyos. So, wala, iampo ko ninyo. Para dili na ko punan ang gideliver. Dili na ko usbon. Di ba? Inighatag sa Ginoo nako. Naglagot man ko ninyo, ako ni usbon. Usbon ko ni. No? Ako nang isibo diri sa ako ang kuan. Dili man na pwede. Kay kung buhato na mga kaigsunan, maungot ko diri kay wa man ko ikasumpay na sa sunod. So awkward kaayo kanang akong gipuno, mailhan gyud na. Mao na bawal na sa mga pastor nga personalon ang mensahe sa tao nga wa nimo ganahi. Mao na kamo mangwali mo diri, ayaw mo pagpadungog-dungog ka na kay kuan ba nga kaning mga kuan lagi mga tao gyud nga ambot na lang gyud nga mga tawhana wa na layo na kay ka personal na. Di ba? You preach against sin, not against the sinners. Ang mga sinners mo na nanginahanglan mga igsoon kani mga pulo nga gi-deliver sa Ginoo kung badlongon ka dili ikaw ang gipasakitan sa Ginoo kundi gibadlong ka ng sala nga naa nimo. Kung gi-counselan ka para imo nang malikayan ang kanang mga sala nag-atang diya sa eskina. Nakasabot ta? Look at verse number 26. The Bible says, I also will laugh at your calamity. I will mock when your fear cometh. Resulta sa pag-disregard sa call. Moabot man gyud ang panahon nga manginahanglan ka. Ningon na Ginoo, I will not listen to you. Nganong di ba ka paminawon sa Ginoo? Because you did not listen to Him. Nabito na yung mga anak, gusto kayo magkuhan niya, sugoon ni mo, di yun maminaw ba? Unya na, sige lang unya. Nay mga yango-ngo, wag yun lami i-provide. Agree mo mga parents?
Way lami i-provide ani mga anak nga di maminaw sa atong sugo. Pero kaning anak nga bisag wa pa sugo ato ana, uy, nahuman naman ako man taning ipatrabaho, nahuman na. Magtan-aw pud ta sa may kinanglan ani niya. Wa pa niya gipangayo, tuwa na. Ang Ginoo pa. Mabito nag-iingon niya, kung ikaw nga binuhat rata ka, capable ka and able ka, you know how to give good gift to your children, how much more siya? Di ba? Nga kung mangayo ang imong anak og pan, di nimo tagaag bato. Kung mangayo ang imong anak og isda, di nimo tagaag serpente. Kung ikaw ingon ana ang imuhang treatment sa imong anak, ningon ang Ginoo, ako pa. Ako pa inyong dudahan. Muna kung ang Ginoo maghatag na siya counsel, paminaw jud mo. Because that is for our own good. Kung badlungon ka sa Ginoo, paminaw jud. Kay gipanday ka sa Ginoo para mawa na imong pagkahiwi. Amen. Wa kay ba pislong na day kay ka. O kamo kuno paayo mong sakyanan, yun na pislong inyong sakyanan, niya makadungog ka agoy giduk-duk man ang akong sakyanan. Unsa day gusto nimo? Napislong man na. Nabawog man na ang mga putaw ana sa nato ni ato lang ning tutukan. Ni ato lang lagi kapikapon, maulian na lagi ni imo sakyanan lagi. Di ba? Pag iadto na nimo sa shop, makaingon jud ka agoy akong sakyanan gilubag, gidukduk, gikiskisan. Makaingon ka, agoy, pinangga ra ba kay ninako niya sa akong taman nga naa may damage. Mao na may tabo sa atong Christian life. Usahay di ta kauyon mga igsoon kay ginadukduk na tas pulong sa Ginoo, pero di ta ganahan dukdukon, ganahan ta ayom-ayumon. Aw dili maayo na. Yang ganahan din mo patching-patching ra. Di ba kung na dent, ingon na butang ira na og kanang kuan. Ay nalang dukdukan dito sa luyo. Akong imagine na yung sakyanan, mga dent niya, tapakan na ingon na. Kung imo imagine bala ila nagnaong sa imong kuano, kay puros na yung mga murag filler ba. So, dili ingon ana ang gusto sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo, tarungon jud ka. Muna nga dunay pa nagdukduk sa mensahe, dunay pa nag-ayo mga kaigsunan, and sometimes we don't like it. Mao na nga magreklamo ta sa Ginoo, pero naa mag-reproof yun. Nag-reproof. So para dili mo abot ang panahon nga kita mo'y nanginhanglan na, nakita na nato nga nanay need. Unya di ta paminawon sa Ginoo, sakit kayo na. So you are just reaping what you sow. Nitanaw man ka og kanang dili pagpaminaw, so sa dihang ikaw na ang nanginhanglan, ay ikaw na po nagingnan sa Ginoo. Kauna ang bunga sa imuhang gitanom. Di ba? Dagi ito'y punto ang Israelite, gingnan si Ginoo, pangayo mo sa inyong gipulin ako. At mo pangayo og giya. Ganong ariman mo nako nga gi-reject man ko ninyo. Di ba? Siluso ang Ginoo mga igsoon. Muna ayaw gyud og duwa-duwai ang Ginoo sa iyang kasing-kasing kay ang Ginoo lunsay ba kana bang pure ang iyang heart nato. Pure ang iyang gugma na to. Unya imong duwa-duwaan. Nakasabot mo ng pure? Nya sa gulan nimo mga kaigsunan? Muna ang resulta sa atong kinabuhi, sinagulan. Dili na tinuod. In verse number 27, the Bible says, when your fear cometh and desolation, and your destruction cometh as a whirlwind, when distress and anguish cometh upon you, in verse number 28, so niabot na ang problema sa 27 and 28, then shall they call upon me, but I will not answer. They shall seek me early, but they shall not find me. Kay hagbay na nanawagan ang Ginoo, makita lagi ta sa kabuntagon. Naghuwat lagi ko ninyo sa kabuntagon. Have your personal devotion. Have your family devotion. Naghuwat lagi ko ninyo, ningon ang Ginoo, asa naman mo? Ya karon ni resulta na ang imong wala pagkikita sa Ginoo. So pag resulta na ana, manawag na rong kas Ginoo, ningon siya, I will not answer.
They shall seek me early. Mumatanag sayo kay nangita naman sa Ginoo. Oh, di pa ka mamatag sa iyo, anak, nga di na magkakatog. Nagsulirap naman ang imong mata, mga kaigsunan, nga pagkakuan si gabi, sige na nagkagunahuna sa, ganing problemaha, no? Yun, ang imong utok ba, di yun, restless kayo. Hanto, nabuntaga na ka. Awa na, naampo na ka sa Ginoo. Early in the morning, baya, seek the Lord. Unsa ka? Ni unsay gingon sa Ginoo, He shall not find me. Piting luya. Usa may reason, 29. For that they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord. That is the reason nga nung wala ka gipaminaw sa Ginoo, you hated knowledge. So tiyanta mo, ang pulong sa Ginoo dili ni medicine. This is our daily consumption. Ayaw himo ang tambal or antidote ang pulong sa Ginoo. Are you listening? Mana kung labdan ka sa diha pa nimo idapidapin ang pulong sa Ginoo sa imong ulo. Sayo pa jud pagka-aplikar. Diha ra ka makupot sa Bible kung naay problema. Unya sayo pa jud ang application nimo. Kay ang right nga pag-treat sa pulong sa Ginoo, read it, understand it, do it. Para makasabot ka ug unsay unod ana ug para asa na ug unsay resulta nga imong i-expect sa imong kinabuhi sa dihang imo nang gituman. Mauna siya purpose sa Bible. Ang problema kay kung sakitan kag tiyan imo ra mang idap-in. Powerful ning Bible oy. Makawa gini sakit sa tiyan. Kay yung epektibo ni kay akong anak bitaw gahi kay kanila man akong gigamit. Gihampak na ko sa iyang di na natarong lagi gihampak mo gigamit nga bulan. Piti ka gahi anang libro, ibunal mo sa gahi ag epektibo gyud ning Bible. Sayo mga igsoon dili na mao. Ang pag-aplikar paminawa sabta tumana. Ingon ana na makita nimo ang epekto sa pulong sa Ginoo nga perting ninduta. In verse number 30, they would none of my counsel. They despise all my reproof. Tanawar ko ni mga tawhana. So, delikado kayo ning refusing sa pagtawag sa Ginoo. Kung sa may tawag ni mo, disobedience. So, a disobedient heart, layo na yung kaikas panalangin. Pero dool kayo ka mga kaigsuunan sa katalagman sa kinabuhi. Kiti man pwede mga igsuon nga tingali ma-feel pa nimo na ikatalagman pero naapay kuan napakastunga pero moabot gyud ang panahon moadto na gyud ka na sa disobedience. Kay dili man pwede nga dili ka mabira dito. Kay consistent man ang yawa mo trabaho nimo, nya ikaw dili ka consistent mo palig-on nimo. So kinsa ba gyud makadaog? Mabira gyud ka dito sa bulog sa kuan. Kanang kalibutanhon nga pamatasan. Mabitaw na pag-anak nimo dili nimo badlongon hinay-hinay sa mga disobedience nila. Kanang mga ginagmay lang ba punita na. Wag punita. Ginagmay ra kay na pero imo na palabyon mga igsoon magkadako na. Madugay mahimo na nilang habit kadti na gud sila maminaw. Pagkamatay mo nga bata ron man dungol mga igsoon, dungol. Dungol naman ang mga kuan ron. Sabot mo siya dungol, no? Kasabat man mo, no? Nakadungog, pero nagpabungol-bungol. Dungol. Baliwa na ba? Tawagan na to. Panitan. Samsang! Nakadungog. Pero wa ni-respond. Samsang! Makalima usa ka. Kay magkasakam sana. Ascending man. Ascending. Sam! Wa pa. Musaka pa gina, Sam! Di apa matubag. Di pa gina mao pagkatubag. Ingon ana ang mga Kristohanon.
Murag mga bata karon mga dungol, kadaghan at giingnan si Ginoo mga kaigsunan nga naa lagi buluhaton. Ngano ang mga Kristiyanon wala man naka-engage anang buluhaton nga gihatag sa Ginoo. Nagpabilin man gyapon ta sa asa tagikan mga igsoon nga moadtog simbahan, maglingkod-lingkod, unya pagkahuman kung unsay kuan dia nawagtang na panguros. Pero ang attitude nga maminaw niya way buhaton nagpabilin. Nakadungog man ka, pero wala lagi kay gibuhat. Di dungol. Di ba? Wabito na, paghuman, ang mensahe ni atong ni Aging Domingo, napa ba mo'y nahinumduman? Ang mga devotional about love, about respect, na ba mo'y na-remember? Unsaon di ini pag-fight nato aning kaning mga disagreement, kaning mga commotion sa panimalay? Unsaon ni nato pagpildi? Di ba? Importante man na. Pero kung dili na ninyo hinumduman, mulabay na kawang. Because you refuse God's call. Number 2, reaping the consequences. Pag naay refusal, naa na may gingon ng Ginoo, usa nga consequence ato nang gibasa, dili maminaw ang Ginoo nimo, dili magtabang ang Ginoo nimo, pero atong basahon ning sa di pa nato ablihan mga kaigsunan ang bersikulo, disobedience brings painful results. People suffer from the choices they make against God's wisdom. Naghatag ang Ginoo ang pulong sa Dios, wisdom man no? Pangayoon man nato sa Ginoo. So ihatag na sa Ginoo nimo according sa knowledge nga imong gi-acquire gikan sa pulong sa Dios. Kay managlahi man ang knowledge o wisdom. Ang knowledge makuha nimo sa imong pag-devotion, sa pagtuon nimo sa pulong sa Ginoo. So ni-increase ang imong knowledge because you listen. Karon, ang kanang knowledge kung magpabilin na siya nga knowledge, wala na nimo na trabaho mga kaigsunan, mawala ra na siya. Unya, sa di pa na mawala, makapasigarbo na sa imuhang kanang kaugalingon nga knowledgeable kintahay ka. So asa man na nimo dadon? Sa lalis, lantugi, wa man na application. Ang ilang namang gipinsing diha mga kaigsunan, ang ilang pakig-away diha is what they learn, what they know from the Bible. Di ba? Asa na nga libro, asa na nga kuan, kay hasta maay kay mo pakli. Unya, mo na nga, kadugay ba nimo nakatulton, magpagiya ka? Ana-naon ko na dito. Muna master kistanan, kinalan master kayo, pero wala na aplikar sa kinabuhi. Kung anong wala man na aplikar, there is no wisdom. Kay, in the first place, dili ka makipaglalis sa pulong sa Ginoo if you have wisdom. Kay ang wisdom, mga igsoon, is to help you how to apply what you have learned from the Word of God. Naabay, kuan diha, pakiglantugi diha. Naabay pakig-away diha. Di ba? Ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan, dili man nga gidawat nimo ang pulong sa Ginoo, ikay gitagaan para usbon nimo ang isig katawo. Dili man na mao. Gidawat nimo ang pulong sa Ginoo para usbon nimo ang imong kaugalingon. Kay ikaw may gitagaan sa Ginoo ana, ikay gibadlong sa Ginoo. So para na nimo dapat mausab ka. That is the purpose nganong tagaan ta sa Ginoo sa mga reproof, mga pagbadlong. Nakuha na to. Pero kung ato nang i-refuse mo na, mahitabo, consequence. Mabunalan ta. Kay ato pili man ato mga kaigsunan nga kanang atong i-disregard. So, nipili ta sa sakit nga pamaagi. So, Proverbs 1:31 to 32. English Bible, verse 31, therefore, shall they eat of the fruit of their own way, and be filled with their own devices. O tabo nila ni Aaron, naghimo sila ilang kaugalingon nga pamaagi kay nawa man si Moses nga niadto mas bukid mga kaigsunan. So tabo nila, nangita sila ilang pamaagi to believe their own lies. That is their own way. Mula ang mga tao, nagpuyo aning kalibutan na, nagpuyo sa iyang kaugalingong bakak, mao na ang nahitabo, wa na nagiyahi, nasayop na ang kinabuhi. Mo nagiingon sa Bible, mga igsoon,
They eat of the fruit of their own way. O tanawa, ang mga Kristohanon, walay simba. Ang mga Kristohanon, way basa sa pulong sa Ginoo. No instruction. So, saan itabo sa kinabuhi? Sige lang under construction, wag yung manuman. Kanya, gana ka mo puyo anang bahay nga under construction permi. Nga nang gawas na na mga kabilya, mga kaisunan. Bisa kung saan silig ni mo, kana na, i-construct na to diha. Bisa kung saan mo silig diha, abog dyan na. Kaya wa man nahuman. Ingon ana ang kinabuhi sa mga Kristohanon, dili mahuman-human, nga naman, wala man ta nagkuha sa mga materialis para kumplituhon ta sa Ginoo. Ato mag-reject, ato mag-ibalibaran. So nitabo, nangita tagpaagi, unsaon ni nato atong kinabuhi. Muna, nagpuyo ka sa bakak, nagpuyo ka sa pagpasakit og mga tao, nagpuyo ka sa kanang depensa sa imong kaugalingon. Tanaw ra gud ang difference between those people living on the street o kato mga tao nga naa sila pamilya nga nagpangga nila. Tanaw ang difference nila. Delikado tong tuas gawas nga naman ang ilang defense mechanism is ang pagkaisog, ang kanang bitong palaban. Kay mao nay kinabuhi dito sa gawas. Pero kani mga bata nga kanang pinangga, pinurbaydan, ingon na, mas malumo sila. Igabot dito sa gawas, mao na usay, madaog-daog ko na. Kasi madaog-daog, katong ginaog-daog po dito. Kay mo ito ilang defense sa ilang kinabuhi. So muna may tabo sa mga Kristohanon po. Kung kitab, sige tagsukol si Ginoo, ang atong kinabuhi dito, sige po itong pangaway. Nag-rejecta sa instruction si Ginoo mo, nakita mga Kristohanon na natata, dili ta mailhan nga Christian di ita. Kaya nga naman, kita'y tinubdan sa gubot. Ikaw manunta ang peacemaker, ngano man ang imong gi-make, di man peace. Troublemaker naman hinuog ka. So muna nahimong reason, resulta mga kaigsunan, consequence na imo ng kaugalingon nga way, kay kung papilion gyud ta mga igsoon, way sukod bawas mo gyud ta. Kung kita'y papilion without the instruction of the Lord, di ato gyud na pangitaon, kinsa magyoy nakasa ani, kinsa magyoy una nga nakaingon nganong nag-away kaning nag-away ta. Ang atong pangitaon ang culprit. We are not looking for solution para ang atong ma-come up is peace. Nakabantay mo pag naay mga bingkil-bingkil sa balay, adugay kay mo human kay pangitaon magyud lagi ikaw lagi sad-an lagi di lagi kay kuwa pato ikaw magyud nag-una gyud adugay kay na matapos mga igsoon. Pero kung mag-iyahay pa ta og kanang respeto sa usag-usa, di bitaw kay bisan pag siya nakauna, palitan ang nakauna lain. Bili ka bitaw, sorry kayo ha kay pagsulti magud nimo dapat wa natin kagitupayan. Okay sa mayo ka nga di kay wa man di magid ko musulti ato kung wa gyud to nimo giingon gyud. Niyo na siya nga di magud mao nang naingon ako kay na kay gihimo ka di mao. Ato na. Asa man na padung? Masulbad di ay na, nga puro man na ay rason, nganong akong gibuhat ni, di man pwede nga mubuhat ko nga wala ay rason. Mauna. Pero daghan ang reaction, upon reaction, ang problema ang reaction man. Di man ang problema mga igsoon ang problem because problem is always there. We cannot eliminate all the problems in our life. But how you face your problem, diha ka magka because. The reaction is your enemy. Problem is there to help you nga mahimo kang strong. Kay kung kuhaan tas problema tanan, way lamig kinabuhi mga igsoon ay. Asuway ra gud kanay mo anak, ayo na pakita ang problema jud. No? Di palabhon. Problema man ning laba para sa kadaghanan. Ay, manglaba na po. Nasa ganing kaligo para sa uban, problema man. Kuan ana, ka-satisfying ana. Kanang pagpanutbrush, di ba? Para sa uban, problema man na. Pagkaligo, toothbrush, pagpanlaba, kanang mga pagpanlimpyo ba? Problema man na nila. Pero yung mga tao nga ganahan, ma-enjoy sila ana, kay satisfying man ikahuman. Pero para sa uban, problema na oy. No. So, itandi to ang katong mga ganahan sila nga limpyo sila o katong
tapulan sila, maglimpyo sila. O, tanawa kung sa itsura. Ha? Mo sila itsura sa mga Kristohanon. Nga dili ganahan limpyuhan sa Ginoo. Mo-refuse sa diyang ang Ginoo, limpyuhan ka. Gibadlong ka, kay limpyuhan ka. Ni-refuse ka, amo na, kinabuhi ni mo mga kaigsunan, laksot. Sa pananaw, sa mga tao, labaw na sa Ginoo. Mo na, gikinanglan na to, nga ato ginitarungon, kay naa magyud resulta mga igsoon, kaning imong own way. Diha magka mahatod ana, when you disregard the guidance of the Lord. Unya, kanang imong own way, unsa may nindot diha? Nga ang naa diha mga igsoon, kung masakto man ganina, symmetric ang tawag ana. It could never be right. There are ways that seemeth right unto a man. Unsa may tawag diha? Asa man na padung? Ways of death. So napuno ka gingunana because you don't have the instruction. Pero kung magsigag paminaw sa instruction mga kaigsunan, di man nato ma-perfect ang kinabuhi, pero at least naka-instruction ba? Nakuan ka, nasuod ka diha sa instruction si Ginoo. Oh, verse 32. For the turning away of the simple shall slay them. Tanawa? And the prosperity of fools shall destroy them. So sa naitabo, ang mga Kristohanon, asa naman sila? Karon nang ginabuhi. Sa kamot sa mga fools. Kisa man nagitawag og fools sa Bible, kanang nag-worship og idols. Kanang di mo ila sa Ginoo, kanang wa ka ila dili luwas. Unbelieving people. Tanawa asa mga Kristiyano na nuksok. Unsa may giingon sa Ginoo, I will provide all your needs. Ang atong source sa panginahanglan nato is God. Pero nganong tuwa man ta sa mga unbelieving people, nangita sa atong kinabuhi, wala man sa Ginoo. Gi-reject na to ang church nga maoy source sa ato ang panginabuhi. Unya tuwa ta dito nagyampungan sa mga tao, mga kaigsunan nga wa gyoy pakabana sa atong espirituhanong kinabuhi. Kaya mo resulta na. Resulta na sa imong wala pagpaminaw. Resulta na sa imong pag-reject sa messages of the Lord for you. Resulta na sa imong disobedience. Unya nagtuo ka minduta naka-timing jud kong amo nga buutan kaayo. Unya di man tuluwas. Dili to mo ay provision sa Ginoo nimo. Unya susiha mga kaigsunan kung naa ba kay pagtuman nga gibuhat sa mga sugo sa Ginoo. So mo na, consequence na, yes, nakita ka, pero ang problema, mo man na ang resulta, for the turning away of the simple shall slay them. Maunay imuhang end, kanabitong end result. Unya, ningon pa diri, and the prosperity of fools shall destroy them. Wala na, kasagaran sa mga Kristohanon, maglisod nagsimba, kaya nga naman, di tugtan. Oh, niya may ulay ka nga, sa taman nga, panginabuhi man eh. Ngano di ang Ginoo, di kahatag o kinabuhi ni mo? Mao na nga, kung maguba na na imong pagtuo, tuwa na ka nagtutok sa material, dili na sa provider of that material. Niya nagtuo ka kay mao may gi-offer sa yawa nimo material man. Mao na nga imo na ni kalimtan imong spiritual side kay supisente naman ang imuhang material. Wa nay pagpamunga. So kung way pagpamunga ang Kristohanon, way kalipay. Naa kay kwarta pero puros kulang. Unya walay kalipay. Maghatag ra nimo og kadaot. Mao may giingon sa Bible. Sa musugot kag sa dili, kung sa gikuptan nimo, magtanaw jud ka atong mga unbeliever. Linduta sila, dato mo sila. Ako, Christian man tako pero pagka luoya ni among kinabuhi oy. Yang ang imong kuan, ang imong gikumparahan sa imong kinabuhi, unbeliever. Mo ni giingos Bible no. Na-destroy ka. Di ka ma-enjoy kung unsay naa nimo. Because the blessing of the Lord, it doesn't matter big or small. Ang gipaaman sa Ginoo diha is contentment. Ang gipaaman sa Ginoo diha is joy. Malipayon ka ba? Bisag unsa pay naa nimo, bisag unsa ka gamay.
Di ba? Bisa nga imong cellphone katong Nokia mga kaigsunan nga pup 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 pup, pup malipayon ka. Ano taas kay signal. Wa jud ka nangita atong sa naadya uban ba nindot kay mga feature wa man sad gigamit. Di magay kamao. Kay ngano man pauso-uso ra. Unya membro dayto sa mga Jurassic. Di ba? Ang ganahan gid nila nga nasakay sa uso ilang cellphone. Para inig mag-istorya-istorya sila, mo pa iana-ana, kay ba naka, mo iana-ana ba? Para dili, maiwit. Mga kaigsunan, dili man na necessary. Di ba? Kaya ang gikinahanglan sa cellphone, manggod, kung wa kay kaalam anang mga surfing diha ka na mga research diha, uy, ang imo ra gikinahanglan, katurang text and call. Kung di ka ganana na, call and text. Di ba sa una, mura man ay reason nga kuhaon na to atong cellphone. Kaya natay tawgan, naatay textan. No. Ya, karon kay gi-incorporate naman ng computer o cellphone. Nya mura kintahay ka og nakalit lang ka og pagkaganahan sa computer. Nga dili gani ka kamao mo gamit og laptop. Computer biya ng cellphone nga kanang mga high-tech karon. You can do kung unsay kaya sa computer, gibutang na sa palm of your hand. Unya wa man kay wag kay bawg kuan, wag kay account sa Facebook. What do you need that for? No, para lang kuan ka, ma-fit in ka sa uso. O mo nagibuhat nimo sa imong Christian life, gi-fit in nimo sa kalibutan. Wa na ka na fit in sa imong spiritual life. Mo na-deform na ka. So, consequence na mga igsoon, na-destroy na ang imong kinabuhi because you rejected God's call. Number 3, and last, rest in obedience. Mo ni siya antidote, and the only antidote we have para monindot ni atong kinabuhi. No? Pahulay! Gikapoy na ka sa mga bunal, gikapoy na ka sa mga pagbadlong, gikapoy na ka sa kabugat nga ang mga unbelieving people nagdaog-daog na nimo, bugat ang kinabuhi tungod kay naa sila, wa ka ang kasuya nimo, taas na kayog level. Kapoy na mga igsoon. Rest! Asa ka mo pahuway? Obedience. Tumana ang Ginoo, then makarelax ng imong kasing-kasing. Mawa na imong kasuyaon, mawa na imong pagka-incontented, mapulihan na siya og contentment, mapulihan na siya og joy, then mutakdo na imong utok, makakita na ka sa buluhaton, magmalipayo na ka. Kay sultihan ta mo ang Kristohanon nga di ka kita sa buluhaton sa Ginoo, magulanon ka. Magulanon ka. Kay lahi gyud kalipay kung nasunod ang Ginoo sa atong kinabuhi. Obedience brings peace. Ganan mo ana? Safety. Ganan mo ana? And freedom from fear. Ganan mo ana? Nga wa may kahadlok. Kanang tulo kung mo na inaan nimo mga igsoon, unsa klaseng kinabuhi naa ka? O makuha na nimo pinaagi sa pag-obey. In verse number 33, unsay gingos Bible? But whoso hearkeneth unto me shall dwell safely and shall be quiet from fear of evil. O nay makalilisa nga mga panghitabo sa kinabuhi, dili ka magharahara diha og kapakapa mga kaigsunan kay makahadlok na ang kinabuhi nako karon. Wala na relax gyapon ka. Nga naman nakaibaw ka nga ang Ginoo mo'y akong protector. Ang Ginoo mo'y akong provider. Ang Ginoo mo'y akong teacher, siya akong counsel. Nganong makuyawan man ko? Di ba? Wa man nimo gi-reject ang Ginoo. Pero kung na-reject na nimo ang Ginoo, bugat na ang kinabuhi mga kaigsunan, alam mo ni siya antidote. The only way that we could go back to the will of God, start obeying. Pahuway na anang imong pagkagahi og ulo. Pahuway na anang imong dili maminaw sa pulong sa Ginoo. Hello? Kapoy na mga igsoon, kapoy kay nang di maminaw. Kamong mga young people nga dili mo maminaw sa inyong ginikanan, hunong na mo ana, kapoy kay nang kinabuhi. Start listening to your parents. Start obeying them. Unya diha nimo ma-feel ang joy sa imong kasing-kasing.
Diha nimo makita clear vision unsay angan nimong buhaton sa imong kinabuhi, unsay sunod nga lakang nga imong angay buhaton, unsay imong ipreparar para sa kaugmaon, makita nimo klaro kaayo mga kaigsuonan ug magmalipayon ka samtang imo nang buhaton. Pero kung nalumos na ka, nahumol ka diha sa disobedience, ay pertingit-ngita sa ugma. Bisan pag daghan kay kag kwarta, you don't know what to do with your money. Ngit-ngit kay sa unahan, puros rin na kalibutanhon nga kalipay. Puros mga materialis imong makita, material, mga kanang mga gadget, sagun sa diha kanang mga diminishing ba nga mga butang. What you kay investing? Why investing sa imong kinabuhi? There is no investment. You don't understand that. You cannot understand leverage. You cannot understand unsa to'y makapanindot sa imong kinabuhi. You cannot understand bearing fruit. Wala nimo. Nga naman, because it's dark. Puros man to mga blessing, dark na diyan dapita. Pero ang distraction perting klaruha. Unya nindot ra ba ang entrada? Nindot kay entrada sa distraction. So, ato ni klaruhon og katon, the call we cannot ignore is the call kung asa ta karong gibutang sa Ginoo. So ato klaruhon, ngano gayng giluwas ka? Calling man kaning salvation is a call. We are called to be saint. So calling ang kaluwasan. Oy, praise the Lord. Gitawag di ita. O karon, nganong giluwas ta? Na-call diha. Nganong giluwas ta? Para? Nganong giluwas ta? Uy, pagklaro mo, uy. Wa pa mo kaybaw nganong giluwas mo? Nganong giluwas man ka? Mayon ka nga, para malangit. O lagi, mo manay kuan, kanang imuhang sure destination, pero tuwa na ka dito. O nganong wa magkagipaadto na dito kung maura na siya ang rason? Sa kaluwasan, dili la ang rason nga malangit ta. Yes, mauna siya destinasyon, pero nganong giluwas ka? Dapat makaibaw ka to do the Great Commission. Para makadakag laing mga kalag ngadto sa ilan sa Ginoo nga makaadtog langit pod pareha nimo. Simple na kay nagisugo sa Ginoo. And that is why ingon siya, do not ignore my counsel. Because only God can help us how to do it. The world doesn't care about it. But God, He knows how to do it. Unya ka nang gigugod-gukod nimo nga mga kwarta diha, mga igsoon nga mga mahatag sa kalibutan, labaw pa ang kayang ihatag sa Ginoo diha nimo. Nindot pa kay features ang panalangin kay gitawag na siya durable riches. So nga anak kanindot ang nagpaabot nato mga igsoon. I hope nga dili na nato i-ignore ang call sa Ginoo. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you so much, O God, for this morning. Thank you for giving us another opportunity, Lord, nga mabadlong ang among pagkadungol. Nakadungog mi, pero dugay kaayo mi sunod. Dugay na ka, nagsigig ingon namo, Lord, nga ipanultig yun ang Ebanghelyo. Kay naadiha, nakasalalay ang among pagkinabuhi, aning kalibutan nga malampuson o mapuslanon sa imuhang buluhaton. Salamat kay Lord sa imong constant nga pagbadlong namo. Kay ang amo sad nga pagpabadlong constant man pud. So kung dili namo tugutan nga mapaminawan namo ang imuhang pagbadlong, ang among mga pagpabadlong mo ay magpadayon. So please help us, Lord, to be humble. Help us to be a good listener and also a good servant that will obey your command. Nga musunod gud mi sa imong mga pagtawag namo, Lord. And salamat kaayo kaning altar call nga imong gi-provide namo this morning. I pray that you will bless the altar for your people and help them to kneel down, Lord, before you with the right heart. Unsa may mga gitudlo nimo sa matag usa, tuguti, Lord, nga ilang ihatod diri karon sa altar para ipasalamat nila diha nimo, Lord. Salamat kaayo nini nga opportunity. Let this be done for your glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen.
and amen. Di pa nalaginan ka, sige